Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Dahil nga po pala sa summer season ngayon, ay naisipan po namin gumawa ng isang malaking saranggola. At para naman po sa mga hindi nakakaalam dyan, lalong-lalo na sa ating huling mga kabataan ngayon na nahuhumaling sa social media at sa mobile games, nais ko lang pong i-share sa inyo ang isa sa aming nakaugalian dito sa probinsya na pagpapalipad ng saranggola pagdating ng tag-araw. Although hindi naman po lahat ay ginagawa ito, pero meron pa rin namang mangilan-ngilan kagaya namin na ginagawa ang nakasanayang ito. Makakasama nga po pala natin sa ating gagawing saranggola ang aking puging-pugi na kapatid na si Tutoy Baldo. Tutoy Baldo, pasok! Hello vlog! Welcome to my guys! Andito naman kami ngayon at gagawa kami ng saranggola! Yung pinakamalaking saranggola na hindi nyo pa nakita sa buong panaginip nyo! At ito lang yung gagamitin nyo guys! Yung kawayan! Ganito kahabang kawayan guys oh! Ganito! Mga 3 metro to guys! At saka yung gamit nating pambalot, yung plastic! Ito guys oh! Ito yung guys! Ito yung plastic guys oh! At syempre hindi mawala yung ating lubid. Yung lubid. So guys, maraming lubid guys. Tara na guys, let's go. At simulan natin ang paggawa ng ating pinakamalaking saranggola. So ayun na nga po at gagawa na po tayo ng frame para sa ating saranggola. Kung nakikita nyo po ay nagkikiskis na si Tutoy Baldo para sa frame ng ating saranggola. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki o gaano kahaba ang inyong gagawin. Pagkatapos po niyan ay bubuhin na natin ang frame ng ating saranggola. Depende na po sa inyo kung ano yung gagamitin yung pantali. Pero sa amin, gumamit po kami ng rubber o goma. Pagkatapos po niyan ay nilagyan natin ng lubid ang magkabilang dulo para pagsamahin ang pakpak ng ating saranggola. Siguraduhin lang po natin na magkaparehas ang sukat kabilaan para hindi po ito iikot-ikot o di kaya itatabingi kapag ito ay lumilipad na. At siya nga po pala, sana po ay wag nyo lang pong pansinin ang mga kalat na inyong nakikita. Dahil po yan mamaya ay may kalalagyan pagkatapos namin gumawa. Pagkatapos nga po namin ayusin ang kanyang pakpak, ay isinunod naman namin ang kanyang ulo. O di kaya ay hasang kung tawagin dito sa amin. Yan po kung nakikita nyo ay tinatalian ni Tutoy Baldo ang kanyang ulo-ulo. At siya nga po pala, naikabit na rin namin ang kanyang buntot. Yan po kung nakikita nyo ay nakakabit na. So, ayan nga po at natapos na natin ang frame para sa ating ginagawang saranggola. At ang napili po pala nating disenyo ay eroplano. Kaya kayo na po ang bahalang umusga kung ito nga po ay mukhang eroplano o mukhang balyena. Disclaimer lang po pala, kami po ay hindi eksperto sa paggawa ng saranggola. Ito po ay base lang sa aming karanasan at sa aming mga natutunan. So sa paggawa po pala ng saranggola, kailangan po mas malaki yung kanyang ulo. Tapos unti-unti po itong lumiliit pupunta sa kanyang buntot. Ang purpose po nito ay para po hindi ito iikot-ikot kapag lumilipad na. Ang taas nga po pala ng ating ginawang saranggola ay mga nasa 11 talampakan. At meron po itong lapad na mga nasa 10 talampakan o kulang-kulang 2 dipa. Ngayon naman po ay maglalagay na tayo ng sapin para sa ating saranggola. Yung ginamit po pala natin pangdikit dyan ay katol. Mas mainam po kasi itong gamitin kasi hindi basta-basta namamatay ang kanyang baga. Saktong diin lamang po para hindi masakit. Para hindi po mabutas ang ating sapin. Umabot na po pala sa 6 na pirasong trash bag ang nagamit natin dito dahil sa laki nito. At mabuti na lang din po at dumating si Totoy Liit na siya naman tumutulong kay Totoy Baldo para ma-stress ng maayos ang sapin ng ating saranggola. So ayun nga po mga ka-vibes, at tapos na po tayong magsapin sa ating malaking saranggola! So ayan po guys, kung nakikita nyo, ay malaki talaga siya. Nasa kulang-kulang po 2 dipa yung lapad niyan. At sa sobrang laki nga po nito, ay kinailangan pa natin ng 2 tao para lang magbuhat dito. Hindi po dahil sa mabigat ito, kundi dahil baka po magkabali-bali ang kanyang buto at magkapunit-punit ang kanyang anit. Kaya tara po at samahan niyo po kaming paliparin ang ginawa nating saranggola. Let's go!
So ayan po guys, at successful naman po ang ginawa nating saranggola. Kaso nga lang po ay sa halip na eroplano ay mas nagmukha siyang balyena na palutang-lutang sa kalawakan. Uligi ko! Nasa ko ayan. Nadya. Nakadto mo na sa babaw nga maglupad. So, tanak mo. So ayan na nga po at dinadagdagan na ni Totoy Baldo ang lubid para sa ating saranggola. Subalit pagkalipas po ng ilang minuto ay bigla pong lumakas ang hangin at ganito po ang nangyari. Oh, kapuli ka na! Hindi pa mo noy. Bigla na lang po silang nahirapan dahil sa lakas ng pwersa ng ating saranggola. Kaya na to, isa-isa ano to? Buto na dak no. Ko tabit gloves ko. Kaya ka pala eh. Saya kira pasundan. Kaya na kami tres. So hanggang dito na lang po tayo mga ka-vibes. Ako nga po pala si Vibes TV at nagsasabing ang buhay ay parang saranggola lang. Minsan ang bilis po natin umakyat pero hindi po natin alam kung kailan po tayo biglang babagsak. Maraming salamat po sa panonood at God bless po sa inyong lahat.